Is ang presidente po ng ECOP, mga kasama. Magandang umaga po, Sir Sergio. Welcome muli sa Ansay ng Taong Bayan. Ay, magandang umaga sa inyo at sa ating mga pakinig at tagapanood. Opo, sir, pero na po bang dialogo nangyari? Kasi nga po, di ba isinusulong na rin ang pagkakaroon or i-adopt po itong 4-day work week sa mga pribadong kumpanya? Walang dialogong formal. Nadidinig lang namin yung mga sinasabi at mga releases sa media. Pero basically, sinasabi lang namin yan, basta yan hindi compulsory, okay lang. Pwedeng, marami kasing hindi po pwedeng sumunod yan basta-basta. Mm-mm. Unang-una, mayroong mga hindi po pwede. Kagaya nyo, sa media, hindi mo kayo pwede Yes. full day work, no? Mm-mm. Sa hospital, mga ibang sa gobyerno, di lahat ng departamento po pwede mag-full day work, no? Opo. Halimbawa, Bureau of Customs, hindi naman po pwedeng basta-basta magsara, mahinto naman na ekonomiya. Sa private sector, isa pang may problema riyan, yung mga micro and small companies. MSMEs. Magkakaroon, hindi MSME, yung MSME kasi 99.5% ng ating mga enterprises Mhm. pero 90% of that micro. Micro, yun. Mas maliit 8% pa. yung small. 8%. Yung medium at last year kulang para 2%. Mm-mm. Ngayon, ang importante, yung mga malalaki, the likes of San Miguel, the likes of SM, po pwede mag-adjust yan. Sila may mga makaka-adjust sila ng mga programa. Pero, yung mga maliliit, magdadagdag ka ng tao, di lang kaya yun. Opo. Marami na marginal na operation. Pagkatapos, meron mga work na hindi naman po pwede halimbawa, yung mga exporters, hindi naman po pwede 4 days a week yan. Mm-mm. Mga manufacturers, mga construction, hindi naman po pwede huminto yan dahil may mga hinahabol yan. No? So, kailangan, basta maganda implementation at voluntary, okay lang yan. Nag-aalala ng ibang industry kung sino pwede. Opo. Pero Sir Sergio, ano po yung mga posibleng hamon o mga risk para po sa mga kumpanya, no? Kung ipatutupad nga po itong 4-day work week? Well, una-una, meron mga tatas ng gastos. Meron naman alam mo yung 8-hour work week extend mo, that international standard, yung 8 hours is the most, studied as the most effective tsaka productive hours ng tao. Mm-mm. And helpful, pag sinobrahan mo ng 8 hours, there is a risk of the health of the people. No? Mm-mm. So, yun ang meron ding advantages naman for some companies. Like for instance, makakatipid ng, of course, electricity yung kumpanya Opo. dahil mababawasan ng araw. Pero sa mga tao naman, siyempre, they can enjoy extra days with their family. Hopefully, na hindi magmomoling para yung tinitipid mong gasolina at saka lalakas lalo. Mm-mm. Yun ang kailangan talaga hindi po pwedeng compulsory. Walang formula fits all yan. Opo. Kanya-kanya. Oo, nabanggit mo yan, Sir Sergio, kasi ilan sa ating mga pribadong mga empleyado, hinaing naman nila kung sa bahay nga sila magtatrabaho, sino naman daw ang sasalod o sa gastos sa kuryente? Siyempre, kung doon sila magtatrabaho, gagamit sila ng laptop, ng computer. Ang init pa naman ngayon, di pwede walang aircon, di ba? Tapos, papadeliver ng pagkain. So, parang hindi rin siya tipid. Well, actually, katwiran na lang yun. Nobody likes, of course, everybody wants to work at home. Yung mga work in the mall ang gagawin niya. Unang-una, kulang tayo ng
na infrastructure. Hindi naman maganda internet natin. Pangalawa, mahirap pa ding mag-invest ang mga kumpanya sa naiuuwing mga gamit. Ano? Mm-mm. At meron naman mga kumpanya na although pwede, they will not allow it, like yung mga BPOs, kung mga kliyente mo, mga foreigners, for purposes of privacy. Yes. Saka secret sila, ayaw nila ilalabas ng opisina. Mm-mm. Kaseryo, paano po masisiguro sa panig po ng mga employers na hindi naman maapektuhan yung productivity at serbisyo sa mga kliyente po kapag ipinatupad po itong 4-day work week? Sinasabi namin, hindi mo magaganan yan eh. Kaya kailangan, hindi compulsory. Kanya-kanya. Kailangan yan eh. Kaya nung, yung kung sino ang pupwede, paano mo gagawin dyan sa mga ibang, sabi ko nga, kung construction ka, kung manufacturing ka, paano ka pupunta? Hindi mo pwede work from home yung mga yun. Opo. Kay Ilan embalsamador, lang di ang ba? apektado. Magugulo mo ang ekonomiya, ilan lang ang apektado. Mm-mm. Dahil maramihan dyan, marami pa empleyado, aaangal dahil no work, no pay. Yes. Maraming wawalan din ng trabaho. Mm-mm. Saka sakali po iba kasi ginagawa, mas pinapahaba yung oras. Kung papahabain po yung oras, paano naman po mapapangalagaan yung kalusugan at kapakanan po ng ating mga empleyado, Sir Sergio? Yun ang sinasabi ko. Dahil ang standard natin, 8 hours, yan ang most helpful at saka yan ang most productive hours. Pag hinabaan mo, additional gastos ka na naman, provide ka na naman yung kung ano man ang helpful yan, na kailangan ng mga gamot, mga nagmo-monitor, yung air conditioning mo, yung mga liquids mo diyan na available para sa kanila, para sa mga trabaho. Kagaya ba nung nangyayari during the pandemic? Mm-mm. Meron mga nag-experimento, meron naman gumawa, meron nagsasabi nakatipid, pero marami ang nagsasabing the productivity went down. Opo. At isa pa dito, Sir Sergio, syempre yung sahod, saka benepisyo po ng mga manggagawa kapag ganitong setup. Iba, di ba? Dapat walang mawawala. Yun nga, problema. Meron namang tayong batas sa halimbawa na after 8 hours, kailangan may overtime. Puti. Mm-mm. Magiging overtime yung additional, isasaksak mo rin sa 4 days. Mm-mm. Pwede namang hindi ipatupad yun. Magkakaroon lang ng batas dyan, no? Pero ang sinasabi namin, ang problema natin, gagawin natin yan, guguluhin natin ang buong ekonomiya, meron po mga masasaktan, mga tataba, ang mga mawawalan ng kita. Ang problema natin yung pagtaas ng fuel. Yan dapat si gobyerno tumutok dyan, hindi huwag ipasa sa tao. Mm-mm. Tama naman yung ginagawa ni Presidente, naghihingi siya ng permiso na bigyan siya ng power to adjust yung excise tax. At yung iba naman pa, marami silang pinapasampatas niya ng gastos, hindi naman kaya tustusan. Kaya sinasabi natin, sinabi na nga nila na isosoli yung mga ninakaw na nare-recover. Isoli rin sa pat na elektrisidad tsaka ng power para lahat pakikinabang. Mm-hmm. Win-win pa. Win-win solution, di ba? Alam mo, dito sa part of the world natin, tayo lang hindi nagsusubsidize sa electricity tsaka sa power, tsaka sa fuel. Mm-hmm. Nagtatax pa tayo. Aray Yun po. man lang. Mm-hmm. Ipareha natin sa mga kapitbahay natin. Oo, kawawa talaga ang mga Pilipino, Sir Sergio. Okay, siguro panghuli na lamang po, mensahe po sa mga kumpanya na nagbabalak na po na magpatupad nito nga pong hybrid work arrangement sa kabila katulad ka na nagpapatuloy na gera po dyan po sa Middle East. Well, hindi naman natin kailangan palalahanan. Sabi ko nga, kung voluntary yan, they know what they're doing. Titignan nila, yung iba rin may experience na during the pandemic, naggawa sila. Yung iba naman nasunog noong pandemic din, hindi po pwede. So basta voluntary, wala problema. Ayun. Okay, with that, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang ECOP.
Mabuhay din kayo at ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang say ng taong bayan. Ang